Sa gitna ng pagnanakaw sa mansyon, iniligtas ng isang batang katulong ang anak ng milyonaryo nang hindi nagdadalawang isip. Habang may hinahanap na partikular ang mga magnanakaw, isinasapanganib niya ang lahat upang maitago ito. Makalipas ang ilang araw nang mapanood ang mga kamera, nagulat ang CEO sa kanyang natuklasan. Ang dambuhalang mansyon ng mga VR sa Forbes Park ay naghahagis ng anino sa kalangitan ng gabi sa Maynila. Sa gabing iyon na palalim ng palalim ang dilim, si Ana Reyes ay nasa kusina. Tinatapos ang huling hugasin. Ang kaniyang ina si Elena Reyes ay nagtrabaho bilang kasambahay sa bahay na ito sa loob ng taon at si Ana ay lumaki sa marangyang tahanang ito mula pagkabata. Ngunit para sa kanya hindi ito kailanman naging isang tunay na tahanan. Laging mayroong hindi nakikitang pader sa pagitan ng amo at ng alila. Ang tunog ng hanging humahampas sa bintana at ang dagong ng kulog sa malayo ay humalo sa mga boses na nagmumula sa ikalawang palapag. Ang pangaraw-araw na buhay sa mansyon ng mga Villar laging pareho. Tahimik na karangyaan, apurahang mga utos at ang amoy ng mamahaling pabango na nanonood sa mga pasilyo. Ngunit may kakaiba sa gabing ito. Si Miguel Villar ang kaisa-isang anak ni Don Ricardo Villar. Ang tagapangulo ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa Pilipinas ay lihim na bumaba sa kusina. Tila naghahanap siya ng kanlungan upang makatakas sa isang mapanupil na kapaligiran. Laingaw taong gulang pa lamang si Miguel. Ngunit sa kaniyang mga mata ay may takot na agad na nakilala ni Ana. Ito ang parehong ekspresyon na nakikita niya sa mga mata ng kanyang ina tuwing uuwi ng gabi ang Don, naglalabas ng aura ng kapangyarihan at kalamigan. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Ana. Magkaedad sila, ngunit ang agwat sa kanilang katayuan sa lipunan ay laging naglalagay ng distansya sa pagitan nila. Hindi sumagot si Miguel, bagkus ay tumingin lamang sa paligid na may maputlang mukha. May sakit si Papa, pero ang mga narinig ko, mapanganib. Bago pa siya makapagsalita ng higit pa, isang malakas na tunog ng nabasag na salamin ang umalingaw-ngaw sa entrada. Likas na pinatay ni Ana ang mga ilaw. Ang mga pinigilang tunog at nagmamadaling mga yabag ay kumalat sa buong mansyon. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Walang oras para mag-isip, hinila ni Ana ang kamay ni Miguel at itinulak siya sa ilalim ng malaking mesang kahoy na natatakpan ng makapal na mantel na abot hanggang sahig. "Huwag kang maingay. Ano man ang mangyari, huwag kang lalabas dito," bulong niya. Sinusubukang kontrolin ang panginginig ng kanyang boses. Sumunod si Miguel ng walang tanong. Sa kabila ng pinto, narinig nila ang mga metalikong tunog at agresibong mga utos. Mga tunog na nagpapahiwatig ng presensya ng mga armadong lalaki. Ang mga nanghimasok ay hindi mga ordinaryong magnanakaw. Mabilis na napagtanto ni Ana na alam nila kung saan eksakto ang maghahanap, kung aling mga drawer ang bubuksan at kung aling kahadeero ang pwersaang bubuksan. Ang lahat ng mga pangyayari ay tumuturo sa katotohanang may isang taong mula sa loob ang nagplano ng panloloob na ito. Habang nagtatago, napansin ni Ana na mahigpit na hawak ni Miguel ang isang maliit na medalyon sa pagitan ng kanyang mga daliri. Tila mas takot siya sa kung ano ang kanyang alam kaysa sa kung ano ang kanyang nakikita. Ang oras ay dahan-dahang lumipas sa isang tensyadong katahimikan habang ang mabibigat na yabag ay umalingaw-ngaw malapit sa kusina. Isang lalaki ang nagbukas ng pinto at tinanglawan ng flashlight ang paligid. Pinigil ni Ana ang kaniyang hininga. Dahan-dahang lumakad ang nanghimasok, hinalungkat ang mga drawer at binuksan ang mga aparador. Saglit siyang huminto sa tabi ng mesa. Sa ilalim ng mesa, si Miguel ay nakayakap sa kanyang mga tuhod. Bumuntong hininga ang lalaki at bumulong. "Huwag na nating sayangin ang oras at umalis." Nang mawala ang mga yabag sa pasilyo, saka lamang muling nakahinga si Ana. Isang sigaw ang narinig mula sa itaas. Boses ng isang babae na humihingi ng tulong
na sinundan ng isang matalim na putok ng baril. Lalo pang napayukod si Miguel, maingat siyang hinila ni Ana patungo sa pantry. Kailangan nating makaalis dito, mariin niyang sinabi. Nasa kung saang bahagi ng bahay ang kanyang ina at ang kanyang likas na pagnanais na protektahan ito ay nakikipaglaban sa nakakaparalisang takot. Ngunit nang marinig niya ang pigil na pag-iyak ni Miguel, naunawaan niyang nagbago na ang kanyang prayoridad. Si Miguel ang target. Ang mga lalaking ito ay hindi lamang naghahangad ng pera. Hinahanap nila ang isang bagay na kinakatawan niya, marahil isang sikreto, marahil ang tagapagmana mismo. Sa isang makitid na pasilyo na patungo sa likurang pinto, naglakad silang dalawa nang hindi nakikita ang daan. Ang mansyon na dating simbolo ng yaman at seguridad ay ngayon ay isang labirinto ng mga anino at pagkawasak. Habang dumadaan sila sa labahan at sa hagdanan ng mga katulong, naamoy na nila ang usok. Nagsisimula ng masunog ang itaas na palapag. Itinulak ni Ana ang isang bintana at tinulungan si Miguel na makalabas. Pagkatapos ay sumunod siya sa hardin na basa ng ambon. Sa labas ang mundo ay tahimik na parang huminto. Tumakbo sila patungo sa kwarto ng mga katulong. Isang simpleng estruktura sa likuran ng ari-arian. Sa loob ang ina ni Ana, si Elena, ay maputla at sugatan. Sinusubukang bumangon. Alam nila kung sino si Miguel. Sabi niya sa mahinang boses. Gusto nilang mawala siya. May natuklasan ng Don na hindi niya dapat malaman. Bago pa siya makapagpaliwanag ng higit pa, nawalan siya ng malay. Sapat na ang naintindihan ni Ana. Si Miguel ay hindi lamang isang mayamang bata. Siya ang susi sa isang bagay na mapanganib, marahil mga sikreto ng korporasyon. Marahil isang pamana na gustong burahin ng maraming tao. Sa pagkawala ng malay ng kanyang ina at sa pagkontrol ng mga nanghimas sa bahay, nagpasya si Ana na kumilos. Ginamit niya ang uniforme ng mga katulong upang makihalubilo sa mga empleyadong nabihag. Naghintay siya ng tamang sandali. Pagkatapos ay tumakas sa likurang pinto. Itinatago si Miguel sa ilalim ng isang kumot. Naglakad sila sa madidilim na iskinita patungo sa gilid ng lungsod kung saan walang makakakilala sa isang bilyonaryong tagapagmana o sa isang kasambahay na walang dokumento. Bawat hakbang ay isang halo ng takot at tapang. Habang naghahanap ng kanlungan, isiniwalat ni Miguel na inig niya ang isang pag-uusap sa pagitan ng kanyang madrasta at isang estranghero. Bago ang panloloob, pinag-uusapan nila ang mga dokumento, ang kumpanya at ang paglilipat ng kontrol. Ang kaniyang ama ay malubhang may sakit at nagbabalak na baguhin ang kaniyang huling habilin. Ang panloloob ay isinagawa upang pigilan ito. Hawak pa rin niya ang medalyo ng kanyang ama at sa loob nito ay may isang maliit na gintong susi. Sabi ni Papa, ito raw ang magbubukas sa katotohanan. Sabi niya, hindi nauunawaan ang kahulugan. Hindi namamalayan ni Ana naging tagapagtanggol na siya ng isang tagapagmana at ng isang sikretong may napakalaking halaga. Ngayon silang dalawa ay mag-isa tinutugis ng mga makapangyarihang tao at hindi alam kung sino ang pagkakatiwalaan. Ang kanyang ina, na nasa intensive care unit, ay maaring gamitin bilang pain. Ang pulisya na kontrolado ng mga taong namamahala sa yaman ng pamilya ay naniniwala sa opisyal na bisyon. Si Miguel ay dinukot ng mga rebeldeng kasambahay. Sa bawat balita, ang imahe ni Ana ay lumalabas bilang isang pinaghahanap na kriminal nagtatago sa isang murang motel sa gilid ng lungsod. Pinaplano niya ang kanilang susunod na hakbang. Gustong bumalik ni Miguel upang kunin ang huling habilin. Alam niyang iyon ay isang pagpapakamatay. Magkasama nagpasya silang maghanap ng isang taong makakatulong sa kanila na maunawaan kung ano ang nasa likod ng susi. Sa isa sa mga paghahanap na iyon, natuklasan ni Ana ang isang bagay na mas nakakagulat. Ang babaeng gumaganap bilang madrasta ni Miguel ay hindi lamang isang malamig at kalkuladong tao. Siya ay dating empleyado ng kumpanya
na tinanggal maraming taon na ang nakalipas matapos ang isang panloob na iskandalo na itinago mismo ng Don upang hindi masira ang imahe ng kumpanya. Sa isang bagong pagkakakilanlan, siya ay bumalik ng nakadisguise, umakyat sa hierarkiya at pinakasalan ng Don na mahina na dahil sa sakit. Simula noon, minamanipula na niya ang mga desisyon. Inihihiwalay si Miguel at tahimik na binabago ang hinaharap ng kumpanya. Sa maulang mga kalye ng gabi sa Maynila, naglakad sina Ana at Miguel na nanginginig sa takot. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naglakad si Miguel sa mga pasilyo ng mga katulong at sa mga eskinita at ang kanyang mamahaling sapatos ay nabahira ng putik. Habang ginagabayan siya ni Ana, patuloy siyang tumitingin sa paligid. "Saan tayo pupunta?" tanong ni Miguel. "Sa kaibigan kong si Sofia," bulong ni Ana. Ang kanyang lola ay may-ari ng ilang maliliit na apartment. Maaari niya tayong itago. Dumaan sila sa mga eskinita na lalong kumikitid at ang mga mararangyang gusali ng Forbes Park ay unti-unting napalitan ng mas mababang mga gusaling semento. Ito ang mukha ng Maynila na hindi kailanman nakita ni Miguel. Tumingin siya sa paligid na may halong kuryosidad at takot. "Bakit mo ako tinutulungan?" Bigla niyang tanong. "Nasa panganib ka at ang iyong ina." Huminto sandali si Ana at tumingin sa kanya. Laging sinasabi ni Mama, ang paggawa ng tama ay hindi katulad ng paggawa ng madali. Huminga siya ng malalim. "Bukod pa riyan, alam kong ikaw ang target. Hindi ito simpleng pagnanakaw lamang." Tumango si Miguel. Bago mamatay si Papa, hindi niya matapos ang sinasabi dahil sa pagbara ng kanyang lalamunan. "Mamatay?" Gulat na tanong ni Ana. Hindi pa. Pero siya, napuno ng luha ang mga mata ni Miguel. Sinabi ng mga doktor na hindi na siya magtatagal. At kahapon, tinawag ako ni Papa sa kanyang silid at ibinigay sa akin ang medalyong ito. Inilabas niya ang medalyon na nakasabit sa kanyang leeg at ipinakita ito. Ito ay isang simpleng gintong bilog, ngunit sa loob nito ay may isang maliit na susi. Sabi ni Papa, ito raw ang susi sa lahat. Pero bago pa siya makapagpaliwanag ng higit pa, pumasok si Mama Patricia. May halatang pagkasuklam sa kanyang boses nang banggitin niya ang pangalan ng kaniyang madrasta. "Gaano nakagal kasal si Ginang Patricia sa iyong ama?" tanong ni Ana. "Mga 2 taon na pagkatapos niyang magkasakit," sagot ni Miguel. Nagtrabaho siya sa Public Relations Department ng kumpanya. Ilang buwan lang matapos siyang makilala ni Papa, nagpakasal na sila. Simula noon, nagbago na ang lahat. Nagpatuloy sila sa paglalakad ng walang imik. Si Ana ay basang-basa na kahit sa ilalim ng payong, sa wakas, nakarating sila sa harap ng isang mababang gusali ng apartment. Lumana ang gusali, ngunit malinis na pinananatili. Inakay siya ni Ana sa ikatlong palapag at kumatok sa pinto. Nang bumukas ang pinto, isang matandang babae na may magulong puting buhok ang tumingin sa kanila. "Ana, anong ginagawa mo rito sa ganitong oras?" "Lola Karing, kailangan po namin ng tulong." Pakiusap ni Ana. "Kaibigan ko po, pwede po ba kaming manatili dito kahit isang gabi lang?" Pinagmasdang mabuti ng matanda si Miguel. Kahit basa at marumi, malinaw na ipinapakita ng kanyang damit at tindig ang isang mayamang pinagmulan. Walang sinabi ang matanda at mas malawak na binuksan ng pinto. "Pasok!" Mamaya na ang mga tanong. Maliit ngunit maaliwalas ang apartment. May mga lumang larawan ng pamilya na nakasabit sa dingding at sa hangin ay may halong amoy ng mga halamang gamot at sinigang. Binigyan sila ng lola ng mga tuwalya at inakay sila sa kusina. "Gutom na ba kayo?" tanong niya. Tumango silang dalawa. Wala pa silang kinakain mula nang umalis sa mansyon. Naghain ng lola ng mainit na sinigang at kanin at kumain sila sa katahimikan. Pagkatapos kumain, ginabayan sila ng lola sa isang maliit na silid. "Magpahinga kayo rito. Bukas na tayo mag-usap."
May 2 photo na nakalatag sa silid. Binuksan ni Ana ang maliit na TV sa sulok ng silid. Sa screen ipinakita ang mga bumbero at pulis na nagkukumpulan sa harap ng mansyon ng mga VR. Ang anchor ay nag-uulat tungkol sa sunog at misteryosong pagdukot sa mansyon ng tagapangulo ng Villar Group of Companies. Nagbago ang screen sa isang larawan ni Miguel mula sa paaralan at isang malabong imahe ni Ana mula sa CCTV. Ang boses ng anchor ay nag-ulat na si Miguel ay dinukot ng anak ng kasambahay at ang dalawa ay kasalukuyang tumatakas. Nanigas si Miguel habang nakatitig sa screen. Nagsisinungaling sila, bulong niya. Si Patricia ang nakaupo sa tabi ng kama ni Papa. Siya ang nagplano ng lahat ng ito. Hinahanap nila tayo. Sabi ni Ana habang pinapatay ang TV. Hindi tayo pwedeng manatili dito bukas. Kailangan nating maghanap ng ebidensya para iligtas ang iyong ama. Paano? Tanong ni Miguel. Mga bata lang tayo. Umiling si Ana na may determinadong ekspresyon. Hindi ako bata. Nasa ospital lang nanay ko at nasa panganib ka. Kailangan nating makahanap ng paraan. Kinabukasan ng umaga, mas detalyado nilang pinanood ang balita. Si Don Ricardo ay walang malay sa intensive care unit at si Elena Reyes ay stable, ngunit nasa malubhang kalagayan. Ang madrasta ni Miguel, si Patricia Jimenez, ay umiiyak na nakikipanayam at nagmamakaawa. Ibalik ninyo ang aming anak. Mapagkunwari ongol ni Miguel, hindi niya ako kailanman tinawag na anak. Tahimik silang pinagmamasdan ni Lola Karing bago nagsalita. Napasok kayo sa malaking gulo. Pinag-isipan ni Ana kung mapagkakatiwalaan niya ang lola. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya siyang sabihin sa lola ang lahat ng kanilang alam. Ang paraan ng pagkakasakit ng ama ni Miguel, ang mga kahina-hinalang kilos ng madrasta, hanggang sa kamakailang panloloob. Nang marinig ang buong kwento, huminga ng malalim ang lola. Hindi ito simpleng away pamilya. Ito ay isang corporate kupo? Tanong ni Ana. Ang Villar Group of Companies ay ang ika-5 pinakamalaking conglomerate sa Pilipinas. Bilyon-bilyong dolyar ang halaga nito. Kung mawawala ang kanyang tagapagmana, hindi tinapos ng lola ang kanyang sinasabi. Mapupunta kay Patricia ang lahat. Pagtatapos ni Ana, tumango ang lola at tiyak na may mas malaking puwersa sa likod niya. Hindi kayang magplano ng isang tao ng ganong bagay ng mag-isa. Ano po ang dapat naming gawin? Tanong ni Miguel. Una sa lahat, hindi kayo pwedeng manatili dito. Sabi ng lola. Malapit ng halughugin ng mga pulis ang lugar na ito. Ang anak kong si Yuna ay may maliit na apartment sa Cavite. Maaari kayong magtago doon ng ilang araw. At pagkatapos po, tanong ni Ana, ang susi. Sabi ng lola, itinuturo ang medalon ni Miguel. Kailangan ninyong alamin kung ano ang binubuksan niyan. Pero una, kailangan ninyong baguhin ang inyong mga itsura. Ilang oras ang lumipas, ang mahabang buhok ni Ana ay maikli ng ginupit at kinulayan ng itim. Ganon din ang buhok ni Miguel at ang kanyang mamahaling damit ay pinalitan ng ordinaryong damit na hiniram mula sa kapitbahay ng lola. Mukha na silang mga ordinaryong tiinagid na hindi kapansin-pansin. Binigyan sila ng lola ng kaunting pera, isang transport card o isang maliit na bag. Tinawagan ko na si Yuna. Hihintayin niya kayo sa istasyon ng bus sa Cavite. Niyakap ng mahigpit ni Ana ang lola. Salamat po. Paano ko po malalaman kung ayos lang ang nanay ko? Ako ang bahala. Pangako ng lola. Ngayon, magmadali na kayo. Mas ligtas kung mag-MRT kayo. Habang naghahanda silang umalis, isinama ng lola si Miguel sa isang tabi. May kilala akong nagtrabaho sa kumpanya ng iyong ama. Sabi niya sa mahinang boses, Ramon Castillo ang pangalan niya. Siya ang kanang kamay ni Don Ricardo. Ngunit umalis siya sa kumpanya mga 3 taon na ang nakalipas. Baka makatulong siya. Nasaan po siya? Tanong ni Miguel. Sa Cavite. Nasa anak ko ang kanyang contact number. Hinawakan ng mahigpit ng lola ang kanyang balikat. Mag-ingat kayo. Maraming resources ang mga humahabol sa inyo. Nagpaalam sila sa lola
at umalis sa apartment papunta sa istasyon ng MRT. Kinakabahang tinitingnan ni Ana ang bawat police car na dumadaan sa kanila. Sa loob ng tren, tinitigan ni Miguel ang kanyang nagbagong itsura sa salamin ng bintana. "Makikita ko pa kaya si Papa?" bulong niya. Hinawakan ng mahigpit ni Ana ang kanyang kamay. "Makikita mo siya. Kapag nahanap natin ang katotohanan, lahat ay malilinawan." Ngunit sa kabila ng kanyang mga salitang puno ng kumpiyansa, ang isip ni Ana ay puno ng mga tanong. Sila ay 2 teenager lamang, nakikipaglaban sa isang sabuatan ng isa sa pinakamakapangyarihang korporasyon sa Pilipinas. Lubos siyang umaasa na ayos lang ang kanyang ina at na ang katotohanang hinahanap nila ay makapagliligtas sa kanila. Habang ang tren ay tumatakbo palabas ng Maynila, patungong Cavite, pinanood ni Ana ang pagbabago ng tanawin sa labas ng bintana. Ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang at alam niyang lubos kung gaano ito kapanganib. Tahimik na nakaupo si Miguel, pinaglalaruan ang medalyon. Sabi ni Papa, sa wakas ay nagsalita siya. Ang katotohanan ay laging nasa ilalim ng ibabaw. Kung ang susing ito ay magbubukas ng isang bagay na nakatago, tiyak na ito ay malalim na nakatago. Tumango si Ana. Kung gayon, kailangan nating maghukay ng malalim. Habang ang tren patuloy na tumatakbo sa dilim, ang dalawa ay nakaupo sa katahimikan. Hindi alam kung ano ang kanilang hinaharap, ngunit isang bagay ang sigurado. Magkasama na sila ngayon at anuman ang mangyari, hahanapin nila ang katotohanan. Pagdating sa terminal ng bus sa Cavite, ang platform ay puno ng mga pasaherong pauwi mula sa trabaho. Nakiubilo sina Ana at Miguel sa karamihan. Gumagalaw ng hindi kapansin-pansin. Malapit sa labasan, isang babae na nasa kalagitnaan ng kanyang 30s ang balisang tumitingin sa paligid. Siguro si Tita Yuna na yan, bulong ni Ana. Maingat silang lumapit sa babae. "Kayo ba ang mga bisita ni Lola Karing?" Malumanay na tanong ni Yuna. Tumango si Ana. Nakahinga ng maluwag si Yuna at mabilis silang inakay palabas. "Nandun ang sasakyan ko." "Bilisan ninyo." Pagkaraan ng minuto, nakarating sila sa isang maliit na apartment complex sa Tagaytay, Cavite. Maliit ngunit malinis ang bahay ni Yuna na may balkonaheng tanaw ang dagat. "Maaari kayong manatili dito, pansamantala," sabi ni Yuna. Ipinaliwanag na sa akin ni Nanay ang lahat. Mahirap paniwalaan. Binigyan niya sila ng simpleng pagkain at malinis na damit. Habang naliligo, sa wakas ay napaiyak si Ana. Ang tensyon ng nakaraang dalayr na oras ay sabay-sabay na lumabas. Nag-aalala siya para sa kanyang ina at nagdududa kung tama ba ang kanyang desisyon. Pagbalik sa sala, nakaupo si Yuna sa harap ng TV. Ang balita ay patuloy pa ring nag-uulat tungkol sa pagdukot kay Miguel. Ngayon opisyal nang nagsimula ang investigasyon ng pulisya at si Patricia Jimenez ay muling nanawagan. "Ibalik ninyo ng ligtas ang aming anak." "Ang galing talagang umarte ng babaeng yan," sarkastikong sabi ni Yuna. Tahimik na nakaupo si Miguel habang nakatitig sa screen. Ang kanyang madrasta ay may perpektong ekspresyon ng pagdadalamhati. Ngunit sa kanyang mga mata, malinaw na lahat iyon ay isang pag-arte. "May balita po ba tungkol sa nanay ko?" tanong ni Ana kay Yuna. Tumango si Yuna. Kakatapos lang mag-text ni Nanay. Stable na raw ang nanay mo pero wala pa ring malay. Mahirap daw lapitan dahil may mga pulis sa ospital. Nakahinga ng maluwag si Ana. Kahit papaano buhay ang kanyang ina. "Pwede ko po bang itanong ang tungkol kay Ginoong Ramon Castillo?" Biglang tanong ni Miguel. Nagulat si Yuna. "Sinabi pala sa inyo ni Nanay." "Oo, kilala ko siya." Sa katunayan, ilang block lang mula sa gusaling ito, siya nakatira. "Talaga po?" Nagliwanag sa pag-asa ang mga mata ni Miguel. "Pwede po ba namin siyang makita? Susubukan kong kontakin siya bukas." Pangako ni Yuna. "Pero sa ngayon, magpahinga muna kayo. Mukhang pagod na kayong dalawa." Kinabukasan ng umaga,
Maagang gumising si Ana at tumayo sa balkonahe. Pinagmamasdan ng daungan ng Cavite na nababalot ng hamog. Umulan pa ng malakas magdamag at ang lungsod ay nakalubog sa kulay abong ulap. Nakatulog ka ba ng maayos? Tanong ni Miguel na lumapit sa kanya. Umiling si Ana. Halos hindi ako nakatulog. Laging nasa isip ko si nanay. Naintindihan ko. Sabi ni Miguel. Nag-aalala rin ako kay Papa. Nanatili sila sa katahimikan sandali. Sa wakas, nagsalita si Ana. Kung makikita natin si Ginoong Castillo, ano ang itatanong mo? Inilabas ni Miguel ang medalyon at inilagay sa kanyang palad. Itatanong ko kung ano ang binubuksan nito at kung ano ang natuklasan ni Papa at bakit gustong saktan siya ni Patricia. Lumabas si Yuna sa balkonahe na may dalang 2 tasa ng kape. Magandang balita. Pumayag si Ginoong Castillo na makipagkita sa inyo ngayong hapon. Nagliwanag ang mukha ni Miguel. Talaga po. Paano ninyo siya nakumbinsi? Ngumiti si Yuna. Sinabi ko ang pangalan mo at tungkol sa medalyon. Agad siyang pumayag na makipagkita. Pagsapit ng hapon, dinala sila ni Yuna sa isang cafe sa Tagaytay. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaupo sa isang sulok ang tumayo nang pumasok sila. Mayroon siyang matalas na mga mata at maayos na itsura, ngunit may bakas ng pagod sa kaniyang mukha. Miguel! Emosyonal niyang sinabi nang makita si Miguel. Laking pasasalamat ko at buhay ka. Tila nalito sandali si Miguel. Kilala ninyo po ako. Ngumiti si Ramon Castillo. Huli kitang nakita nung 9 na taong gulang ka pa lang. Pero nakuha mo ang mga mata ng iyong ama. Umupo sila sa isang tahimik na mesa sa sulok. Nagpasya si Yuna na magbantay sa labas ng cafe. Narinig ko ang nangyari kay Don Ricardo. Sabi ni Ramon sa mahinang boses. Alam ko ring si Patricia ang nagplano ng lahat. Paano ninyo nalaman? Gulat na tanong ni Ana. Dahil ako ang nakatuklas sa kanyang tunay na pagkatao. Paliwanag ni Ramon. 3 taon na ang nakalipas. Natuklasan ko ang mga aligasyon ng money laundering sa loob ng kumpanya. Sa proseso ng investigasyon, nalaman kong isang bagong empleyado sa Public Relations Department ang sangkot sa mga kahina-hinalang transaksyon. Ang empleyadong iyon ay si Patricia Jimenez, na noon ay nagtatrabaho sa ilalim ng pangalang Isabel Garcia na pasinghap si Miguel. Nagtrabaho ang madrasta ko sa ilalim ng ibang pangalan. Tumango si Ramon. Sa katunayan, espya siya ng isang kalabang kumpanya. Nang makahanap ako ng ebidensya at iuulat ko na sana kay Don Ricardo, bigla akong inakusahan ng paglustay ng pondo ng kumpanya. Napilitan akong umalis. Pero paano siya napangasawa ni Papa? Tanong ni Miguel. Binago niya ang kanyang itsura at bumalik na may bagong pagkakakilanlan bilang Patricia Jimenez. Nang magsimulang magkasakit si Don Ricardo, pumasok siya bilang personal assistant at unti-unting nakuha ang kanyang tiwala. Nang matuklasan ko ang kanyang tunay na pagkatao, kasal na sila. Nanginginig sa galit si Miguel. Nilasyon niya si Papa at ngayon sinusubukan niya akong alisin. Tama ka. Tango ni Ramon. May makapangyarihang puwersa sa likod niya. Mga taong gustong kontrolin ang Villar Group of Companies. Alam nilang kung madidisqualify si Miguel bilang tagapagmana, si Patricia na ang makokontrol sa kumpanya. Pero ano po itong medalyon na ibinigay ni Papa? Tanong ni Miguel. Inilabas ang medalyon mula sa kanyang leeg. Nagliwanag ang mga mata ni Ramon. Iya mismo ang hinihintay ko. Pwede ko bang makita ang susi? Binuksan ni Miguel ang medalyon at inilabas ang maliit na gintong susi. Maingat itong sinuri ni Ramon. Hindi ito isang ordinaryong pisikal na susi. Paliwanag niya, ito ay isang digital key. May microchip sa loob. Gumawa si Don Ricardo ng 3 susi para ma-access ang kanyang lihim na vault. Isa para sa kanya, isa para sa akin, at ang huli ay para sa iyo. Vault? Nasaan po iyon? Tanong ni Ana. Sa rest house ni Don Ricardo malapit sa Cavite? Sagot ni Ramon. Nandan ang lahat ng ebidensyang natuklasan niya. Ebidensya na si Patricia
At ang mga nasa likod niya ay naglalabas ng pondo ng kumpanya, gumagawa ng mga iligal na transaksyon at maging ang paglason kay Don Ricardo. Napuno ng luha ang mga mata ni Miguel. Alam pala ni Papa, kaya niya ibinigay sa akin ang susing ito. Oo, malungkot na ngumiti si Ramon. Alam niyang wala na siyang gaanong oras, ngunit gusto kanyang protektahan. Kaya nag-iwan siya ng paraan para mailantad ang katotohanan. Nag-aalala ang itsura ni Ana, pero tiyak na binabantayan ng rest house na yon. Paano tayo makakapunta doon? Ako ang bahala, sabi ni Ramon. Bukas ng gabi sabay tayong pupunta doon gamit ang aking susi. At ang susi ni Miguel, mabubuksan natin ang vault. Sa sandaling iyon, nakita nila si Yuna na nagmamadaling suminya sa bintana ng cafe. Tumingin si Ana sa labas at nakita ang 2 pulis na naglalakad patungo sa cafe. May mga pulis, bulong niya. Mabilis na tumayo si Ramon. Lumabas tayo sa likod, nandoon ang sasakyan ko. Nagmamadali silang lumabas ng cafe at sumakay sa sasakyan ni Ramon. Minaneho niya ang sasakyan sa isang tahimik na daan sa likod. Hindi lang ordinaryong pulis ang humahabol sa atin. Sabi niya, habang tinitingnan ang rearview mirror, malamang umupa rin si Patricia ng mga pribadong investigador. Kailangan nating maging mas maingat. Paano po ang nanay ko? Tanong ni Ana. Gagamitin nila siya para hanapin ako? Nag-isip sandali si Ramon. May kilala akong doktor. Pwede ko siyang pakiusapan na tingnan at protektahan ang iyong ina. Pagbalik sa apartment ni Yuna, pinanood nila ang balita sa gabi. Ngayon may pabuyan na milyongo para sa sinumang magbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Miguel. Patuloy na lumalabas sa screen ang larawan ni Miguel at ang ima ni Ana. Ano na po ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Miguel. Kailangan nating manatili dito hanggang bukas ng gabi. Sabi ni Ramon, ihahanda ko ang lahat. Bukas ng gabi pupunta tayo sa rest house at kukunin ang ebidensya. Pagkatapos, may ilalantad na natin ang lahat sa media. Tumingin si Ana sa maulap na daungan sa labas ng bintana. Bukas ng gabi, papasok sila sa isang mas mapanganib na lugar. Ngunit iyon lamang ang paraan. Ang tanging paraan upang mailantad ang katotohanan at iligtas ang ama ni Miguel at ang kanyang ina. Bago umalis, inilagay ni Ramon ang kanyang kamay sa balikat ni Miguel. Ipagmamalaki ka ng iyong ama. Ikaw ay isang tunay na anak ni Ricardo Villar. Tumulo ang luha sa mga mata ni Miguel. Sa unang pagkakataon mula noong unang gabi, nakaramdam siya ng pag-asa. Kahit na ito ay isang hindi tiyak na paglalakbay na parang paglalakad sa hamog, ngayon ay patungo na sila sa kanilang layunin. Tahimik na nakaupo si Ana, inihahanda ang sarili para sa kinabukasan. Lubos siyang umaasa na magtatagumpay sila. Nakasalalay dito ang kaniyang ina, ang ama ni Miguel at ang kanilang sariling hinaharap. Ang sumunod na araw ay tila walang katapusan. Sina Ana at Miguel ay nakakulong sa apartment ni Yuna at kahit ang paglabas sa bintana ay mapanganib. Patuloy na ipinapalabas sa TV ang kanilang mga larawan at paulit-ulit na ipinapakita ang umiiyak na panawagan ni Patricia. Paano siya nakapagsisinungaling ng ganoon kakapal ang mukha? Tanong ni Miguel habang nakatitig sa screen. Nagkibit balikat si Ana. Artista siya at sa ngayon lahat ay naniniwala sa kanyang pag-arte. Pagsapit ng hapon, bumalik si Ramon. Seryoso ang kanyang ekspresyon. May maganda at masamang balita ako. Sabi niya. Ang magandang balita ay bumubuti na ang kalagayan ng ina ni Ana. Tiningnan siya ng kaibigan kong doktor. Mukhang malapit na siyang magkamalay. Nakahinga ng maluwag si Ana. Maraming salamat po. Ang masamang balita, pagpapatuloy ni Ramon ay hinigpitan ni Patricia ang seguridad sa rest house ni Don Ricardo. May mga gwardyang nagpapatrolya. You will choose you through oras. Kung gayon, paano tayo makakapasok? Tanong ni Miguel. Binuksan ni Ramon ang isang maliit na bag at inilatag ang isang mapa.
Ang rest house ay matatagpuan sa isang maliit na isla sa tapat ng baybayin ng Cavite. Imposibleng pumasok sa pangunahing gate, ngunit may lihim na pasukan na maaaring daanan mula sa dagat. Mula sa dagat? Nagtatakang tanong ni Ana. Oo, laging pinahahalagahan ni Don Ricardo ang kaniyang privacy. Gusto niya ng paraan para makapasok at makalabas sa rest house nang walang nakakaalam. Itinuro ni Ramon ang isang punto sa mapa. Dito sa ilalim ng mga bato may isang maliit na kuweba. Mula doon, makakapasok tayo sa rest house sa pamamagitan ng isang subterranyang daanan. Paano tayo makakapunta doon? Tanong ni Ana. Nagpahiram ang isang kaibigan ko ng maliit na bangka. Ngayong gabi aalis tayo pagkadilim. Seryosong tiningnan sila ni Ramon. Mapanganib ito. Sigurado ba kayong handa na kayo? Nagkatinginan sina Miguel at Ana bago tumango. Pagsapit ng gabi, tahimik silang umalis sa apartment. Dinala sila ni Ramon sa isang maliit na daungan sa Cavite. Ang buwan ay natatakpan ng mga ulap at ang dagat ay kalmado na parang itim na salamin. Isang maliit na motorboat ang naghihintay sa kanila. Pinaandar ni Ramon ang makina at dahan-dahang lumabas sa daungan. Naglayag sila sa dilim sa loob ng halos 20 minuto. Sa wakas, nakita na nila ang seal ng isla. Ayon, turo ni Ramon, ang rest house ni Don Ricardo. Isang kahangahangang modernong gusali ang nakita sa tuktok ng burol. Karamihan sa mga bintana ay madilim, ngunit may ilang ilaw na nakabukas at may mga gwardyang nagbabantay sa harap ng pangunahing gate. Inikot ni Ramon ang bangka sa kabilang panig ng isla patungo sa mabatong baybayin. Pinatay niya ang makina at nagsagwan upang tahimik na makalapit. Ayon bulong niya sa ilalim ng malaking batong iyon ang pasukan sa kuweba. Maingat nilang idinaong ang bangka sa baybayin. Habang tinatawid ang malamig na tubig patungo sa mga bato, nanginginig si Ana. Kumuha si Ramon ng flashlight mula sa isang waterproof na bag at tinanglawan ng isang makitid na siwang sa pagitan ng mga bato. Dito, sabi niya, sumunod kayo sa akin. Ipinagsiksikan nila ang kanilang mga katawan sa pagitan ng mga bato at pumasok sa isang maliit na kuweba. Sa loob, unti-unting lumawak ang kuweba at nagtagal ay lumitaw ang isang pader na semento at isang metal na pinto. Ang lihim na daanan ni Don Ricardo. Paliwanag ni Ramon, kailangan natin ng mga susi. Inilabas ni Miguel ang gintong susi mula sa medalyon. Kumuha rin si Ramon ng katulad na susi mula sa kanyang bulsa. May 2 butas para sa susi sa pinto. Sabay! Utos ni Ramon. Inilagay nila ang mga susi sa mga butas at sabay na inikot. Sa isang kalansing, bumukas ang pinto. Sa kanilang harapan ay isang makitid na hagdanan na paakyat. Mag-ingat kayo, nibulong ni Ramon. Hindi natin alam kung sino ang nasa loob ng reste. Tahimik silang umakyat sa hagdan gamit lamang ang kaunting liwanag mula sa flashlight. Sa dulo ng hagdanan may isa pang pinto. Ang pintong ito ay patungo sa personal na aklatan ni Don Ricardo. Paliwanag ni Ramon, bago natin buksan, balikan natin ang plano. Sabi niya sa mahinang boses, pagpasok sa aklatan may vase sa tabi ng chimenea. Bubuksan natin ang vault gamit ang susi ni Miguel at ang aking susi at hahanapin ang ebidensyang iniwan ni Don Ricardo. Pagkatapos aalis tayo sa lalong madaling panahon. Maliwanag ba? Tumango sina Ana at Miguel. Maingat na binuksan ni Ramon ang pinto. Ang aklatan ay nababalot ng dilim, ngunit nakikita ang mga hugis dahil sa liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana. May malawak na mesa, mga istanteng puno ng libro at komportabling mga upuang katad. Nagtungo si Ramon sa direksyon ng chimenea. Heto si bulong niya, bahagyang pinindot niya ang isang panel na kahoy sa tabi ng chimenea at bumukas ito inilalantad ang isang metal na mayroon ding 2 butas para sa susi sa vault. Muli sinaksak ni na Miguel Aton ang mga susi at sabay na inikot ng bumukas ang vase sa loob ay may ilang mga file USB drive
at isang maliit na laptop. Ito ang gustong protektahan ni Don Ricardo. Sabi ni Ramon. Nandito ang lahat ng ebidensya. Bigla may narinig silang ingay sa labas. May tao sa loob ng reste. Bilisan ninyo, kinakabahang bulong ni Ana. May paparating. Mabilis na inilagay ni Ramon ang mga file at USB drive sa isang bag. Kinuha rin niya ang laptop. Kailangan na nating umalis, sabi niya. Habang pabalik sila sa lihim na pinto, bumukas ang pinto ng aklatan at bumukas ang ilaw. Sa may pintuan ay nakatayo ang isang lalaking may gulat na ekspresyon. Sino kayo? Sigaw niya. Takbo! Sigaw ni Ramon. Tumakbo sina Ana at Miguel patungo sa lihim na pinto. Sumunod si Ramon sa likuran nila. Pagpasok nila sa lihim na daanan, narinig nila ang sigaw ng gwardiya. May nanghimasok lahat, pumunta sa aklatan. Nagmamadali silang bumaba sa hagdan. Sa likuran nila, palapit ng palapit ang mga yabag. Alam nila ang lihim na daanan. Humihingal na, sabi ni Ana. Tuloy lang sa pagtakbo. Sagot ni Ramon. Nakarating sila sa kuweba at dumaan sa makitid na siwang sa pagitan ng mga bato. Nandun pa rin ang bangka. Nagmamadali silang sumakay at mabilis na pinaandar ni Ramon ang makina. Habang papalayo ang bangka sa baybayin, may mga ilaw ng flashlight na nakita mula sa pasukan ng kuweba. Natuklasan na sila ng mga gwardya. Yuko! Sigaw ni Ramon, mabilis na tumakbo ang bangka sa dilim. Sa likuran narinig nila ang tunog ng makina ng isa pang bangka. Hinahabol nila tayo. Sigaw ni Ana. Huwag kayong mag-alala, sabi ni Ramon. Kabisado ko ang dagat na ito. Bigla niyang inikot ang bangka patungo sa pagitan ng maliliit na isla. Tinakpan sila ng dilim at hamog. Pinanatili ni Ramon na pinakatahimik ang makina habang dumadaan sa makitid na mga daanan ng tubig. Pagkaraan ng 20 minuto, tila naligaw na nila ang mga humahabol. Itinuro ni Ramon ang bangka sa isang maliit na nayon ng mga mangingisda sa kabilang direksyon mula sa Cavite. Ayos lang ba kayo? Tanong niya habang tinitingnan sina Miguel at Ana. Pareho silang mukhang takot ngunit tumango. Saan na po tayo pupunta ngayon? Tanong ni Ana. Pupunta tayo sa rest house ng isang kaibigan ko. Sabi ni Ramon ligtas doon. Susuriin natin doon ang ebidensya ni Don Ricardo. Isang oras ang lumipas. Nakarating sila sa isang maliit na bayan sa baybayin. Inakay sila ni Ramon sa isang simpleng bahay na kahoy sa tuktok ng burol. Simple, ngunit maaliwalas ang loob. Ligtas tayo dito. Sabi ni Ramon, walang mag-aakala na nandito tayo. Inilatag niya ang laptop at mga file sa mesa. Nang buksan niya ang laptop, isang password screen ang lumitaw. Paano natin ito mabubuksan? Tanong ni Miguel. Ngumiti si Ramon. Kailangan natin ang iyong susi. Inilabas ni Miguel ang gintong susi mula sa medalyon. Sa masusing pagtingin, may isang maliit na USB port na nakatago sa hawakan ng susi. Hindi lang ito isang simpleng susi. Ito ay isang encryption key. Paliwanag ni Ramon, ito ang magbibigay sa atin ng access laptop. Ikonekta niya ang susi sa USB port ng laptop. Kumura pa ang screen at lumitaw ang mga file. Nagawa natin? Masayang, sabi ni Ramon. Magdamag nilang sinuri ang mga file. Napakalawak ng ebidensyang nakalap ni Don Ricardo. Mga panloob na dokumento ng kumpanya, mga bank statement, mga talaan ng lihim na transaksyon at ang pinakanakagulat, isang file tungkol sa tunay na pagkatao ni Patricia. Ang tunay na pangalan ni Patricia ay Katrina Sandoval. Sabi ni Ramon habang binabasa ang file. Siya ay anak ni Don Antonio Sandoval, ang tagapangulo ng Sandoval Corporation, ang pinakamalaking karibal ng Villar Group of Companies. Namutla ang mukha ni Miguel. Kung gayon mula pa sa simula, nandito siya para sirain ang aming kumpanya. Hindi lang yon. Pagpapatuloy ni Ramon sa pagbabasa, tinutulungan niya ang paghihiganti ni Don Antonio na nalugi sa taon na ang nakalipas ng subukang bilhin ni Don Ricardo ang Sandoval Corporation. Bakit niya nilason si Papa? Nanginginig na tanong ni Miguel.
Binuksan ni Ramon ang isa pang file. Alam ni Don Ricardo na dahan-dahan siyang nilalason. Lihim siyang nagpasuri ng dugo at malinaw ang resulta. May mga bakas ng nakalalasong sangkap sa kanyang katawan at ito ay inihahalos sa kanyang gamot. Nagulat si Ana. Napakasama niyang tao. Pinigilan ni Miguel ang kanyang luha at sinabi, sinubukan niyang patayin si Papa at kunin ang kumpanya. At nang malaman ni Papa ang katotohanan, sinubukan niya rin akong alisin. Tama ka, tango ni Ramon. Ngunit isang hakbang na uuna sa kanya si Don Ricardo. Kinolekta niya ang lahat ng ebidensya at ibinigay sa iyo ang susi. Ano na po ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Ana. Kanino natin ipapakita ang impormasyong ito? Bago natin ilantad sa media, kailangan nating bigyan si Don Ricardo ng antidote. Sabi ni Ramon. Sa mga file na ito may impormasyon tungkol sa kung anong lason ang ibinigay sa kanya. Makakatulong ang kaibigan kong doktor at ang nanay ko po, tanong ni Ana. Kapag inilantad natin ang ebidensya, lahat ng akusasyon laban sa iyong ina ay mabubura. Tiniyak niya sa kanya. Biktima lang siya ng sabotang ito. Sa labas, sumisikat na ang araw. Gising sila magdamag, ngunit walang nakakaramdam ng pagod. Sa wakas, nahanap na nila ang katotohanan at ngayon ay handa na silang ipaalam ito sa mundo. Bukas determinadong sabi ni Ramon, bukas tayo kikilos. Tumingin si Ana kay Miguel. Sa kanyang mga mata sa halip na takot, mayroon ng determinasyon. Magkasama nilang sinimulan ang paglalakbay na ito at magkasama rin nila itong tatapusin. Kinabukasan ng umaga, nakatayo si Ana sa balkonahe ng rest house na tanaw ang dagat. Dahan-dahang sumisikat ang araw sa abot tanaw at kasabay ng pangako ng isang bagong araw, sumibol din ang pag-asa sa kaniyang puso. Ang ebidensyang natagpuan nila ay napakalakas. Ngayon, kailangan na nilang gumawa ng plano. Nakatulog ka ba? Tanong ni Miguel na lumapit sa kanya. Umiling si Ana. Halos hindi ako nakatulog. Napakaraming iniisip. Tumingin si Miguel sa dagat at huminga ng malalim. Hindi ako makapaniwala na alam ni Papa ang lahat ng ito. At habang alam niyang dahan-dahan siyang nilalason, tiniis niya lang para makolekta ng ebidensya. Napakagiting na tao ng iyong ama, sabi ni Ana. Isinugal niya ang lahat para protektahan ka. Napuno ng luha ang mga mata ni Miguel. Maililigtas ko kaya siya? Kaya mo. Narinig nila ang boses ni Ramon mula sa likuran. Dala niya ang laptop at ilang mga file. Sinuri na ng kaibigan kong doktor ang impormasyon tungkol sa lason na ibinigay kay Don Ricardo. Sabi niya, makakagawa siya ng antidote. Nagliwanag sa Pag-asa ang mga mukha ni na Ana at Miguel. At may mas magandang balita pa pagpapatuloy ni Ramon. Nagkamalay na ang ina ni Ana. Mahina pa siya, ngunit stable na. Hindi napigilan ni Ana ang mga luha ng kagalakan. Talaga po? Makikita ko na po ba siya? Mapanganib pa sa ngayon, sabi ni Ramon, pero malapit na. Una, kailangan nating ilantad ang ebidensyang ito. Binuksan niya ang laptop sa mesa at tinawag sila. May plano na ako. Masyadong mapanganib kung tayo mismo ang pupunta sa mga media outlet. Tiyak na binabantayan ni Patricia ang lahat ng pangunahing network sa halip sabay-sabay nating ilalabas ang impormasyong ito sa maraming channel. Paano po? Tanong ni Ana. Meron akong mapagkakatiwalaang kaibigang mamamahayag. Ipadadalhan ko siya ng kopya ng lahat ng ebidensya. Kasabay nito, ipapadala rin natin ang impormasyon sa abogado ni Don Ricardo. At panghuli, ihahanda nating ilabas ang lahat ng ebidensya sa internet. Maniniwala po ba sila? Nag-aalang tanong ni Miguel. Ginawa na tayong mga kriminal ni Patricia. Tumango si Ramon na may determinadong ekspresyon. Ang ebidensya mismo ang magsasabi ang resulta ng blood test ni Don Ricardo, ang mga dokumento tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Patricia, ang mga talaan ng paglustay ng pondo ng kumpanya. Lahat ng ito ay maglalahad ng katotohanan. Umupo sila sa paligid ng mesa,
at pinag-usapan ang mga detalye ng plano. Inayos ni Ramon ang lahat ng mga file, binibigyang diin ang pinakamahalagang ebidensya. Sumulat si Ana ng isang salaysay tungkol sa mga nasaksihan ng kaniyang ina at ni-record ni Miguel ang lahat ng kaniyang alam. May isang problema, sabi ni Ramon. Susubukan tayong pigilan ni Patricia at ng kanyang mga kasabwat bago mailabas ang impormasyong ito. Kailangan nating maging isang hakbang na uuna sa kanila. Paano po? Tanong ni Ana. Inilatag ni Ramon ang isang mapa. Kailangan nating maghiwa-hiwalay. Ako ang babalik sa Maynila para makipagkita sa abogado at sa mamamahayag. Si Miguel ay lilipat sa ibang ligtas na lugar, dala ang ebidensya. At ikaw, Ana, kailangan mong puntahan ang iyong ina. Ligtas po ba kung maghihiwa-hiwalay tayo? Nagtatakang tanong ni Ana. Iyon mismo ang hindi nila inaasahan, paliwanag ni Ramon. Inaasahan nilang magkakasama tayo. Kung kikilos tayo sa 3 direksyon, hindi nila tayo kayang habulin lahat. Mukhang balisa si Miguel. Kaya ko kayang mag-isa. Inilagay ni Ramon ang kanyang kamay sa balikat ni Miguel. Kaya mo, anak ka ng iyong ama at hindi ka mag-isa. Isa sa mga kaibigan ko ang sasama sa iyo. Nang hapong yon natapos na nila ang lahat ng paghahanda. Kinuntak ni Ramon ang kanyang mga kaibigan at naintindihan ng lahat ang kani-kanilang papel. Kikilos tayo sa hating gabi, sabi ni Ramon. Hanggang doon maghihintay tayo dito ng ligtas. Pagsapit ng gabi, binuksan nila ang TV. Patuloy pa ring iniuulat sa balita ang pagdukot kay Miguel, ngunit ngayon ay may bagong development. May nangyaring panloloob sa rest house ni Don Ricardo Villar sa isang isla sa tapat ng baybayin ng Cavite. Sabi ng anchor, ayon sa mga saksi, 3 nang himasok ang natuklasan at isa sa kanila ay pinaniniwalaang si Miguel Villar. Iginiit ni Hinang Patricia Jimenez na sinubukan ng mga kidnapper na nakawin ang mga sikreto ng kumpanya. Nauunahan nila tayo. Nag-aalang, sabi ni Ana. Ngayon lahat ay iisipin ng mga magnanakaw tayo. Ito mismo ang dahilan kung bakit kailangan nating kumilos ng mabilis. Sabi ni Ramon, hindi na tayo pwedeng maghintay. Kailangan na nating kumilos ngayon. Nagmamadali silang naging pake. Hinati ni Ramon ang mahahalagang file sa 3 magkakaibang bag. Bawat isa ay magdadala ng bahagi ng ebidensya. Huwag ninyong kalimutan, seryoso niyang sinabi. Para magtagumpay tayo, kailangang gampanan ng lahat ang kanilang papel. Magkikita tayong muli bukas ng tanghali sa isang ligtas na lugar sa Maynila. Hanggang doon, huwag na huwag kayong magkokontakan sa isa't isa. Tumingin si Ana kay Miguel. Magkasama nilang sinimulan ang pakikipagsapalarang ito. At ngayon ay kailangan na nilang maghiwalay. Bigla siyang nag-alala para sa kanya. Mag-ingat ka, sabi niya. Bahagyang ngumiti si Miguel. Ikaw din. Paglubog ng araw, 3 magkakaibang sasakyan ang dumating sa rest house. Ipinakilala ni Ramon ang kaniyang mga kaibigan. Ito si Sergeant Cruz. Turo niya sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may matipunong pangangatawan. Retiradong pulis, pero marami pa ring koneksyon. Siya ang sasama kay Miguel. Itinuro niya ang isa pang lalaki. Ito si Dr. Santos. Siya ang magdadala kay Ana sa ospital para makita ang kanyang ina. Handa na ba ang lahat? Tanong ni Ramon. Lahat silang 3 ay tumango na may tensyonadong ekspresyon. Kung gayon, umalis na tayo. Unang umalis si Son John Cruz kasama si Miguel. Patungo sila sa Cebu. Doon makikipagkita si Miguel sa isang matagal ng kaibigan ni Don Ricardo at miyembro ng board ng kompanya. Sumunod na umalis si Dror Santos kasama si Ana. Patungo sila sa isang maliit na pribadong ospital sa Maynila. Doon lihim na ginagamot ang ina ni Ana. Panghuli, mag-isang sumakay sa sasakyan si Ramon. Diretso siyang pupunta sa Maynila. Nakaupo si Ana sa likod at tumingin sa labas ng bintana. Naguguluhan ang kaniyang isip. Ilang araw lang ang nakalipas. Isa lamang siyang anak ng kasambahay sa isang mayamang pamilya.
Ngayon, isa na siyang mahalagang tao sa paglalahad ng isang malaking sabwatan. Ayos lang po ba kayo? Tanong ni Dr. Santos habang tinitingnan siya sa rearview mirror. Tahimik na tumango si Ana. Talaga po bang ayos lang ang nanay ko? Oo, tiniyak ni Dr. Santos. Malakas siyang babae at mas mabilis siyang gagaling kapag nalaman niyang ligtas ka. Habang tumatakbo ang sasakyan sa expressway, iniisip ni Ana kung paano magtatapos ang paglalakbay na ito. Kung magtatagumpay sila, magagamot ang ama ni Miguel at makakalaya ang kanyang ina. Si Patricia at ang kanyang mga kasabwat ay haharap sa hustisya. Ngunit kung mabibigo sila, itinaboy ni Ana ang isiping iyon. Hindi sila pwedeng mabigo. Napakaraming nakasalalay, biglang nagpreno si Dr. Santos. Kakaiba, sabi niya, may checkpoint sa unahan. Kinabahan si Ana. Pipulis po ba? Tumango si Dr. Santos na may balisang ekspresyon. Huwag kang mag-alala. Handa tayo. May kinuha siya sa glove box at ibinigay kay Ana. Isang ID card. Mula ngayon, ikaw ang pamangkin kong si Susan. Paliwanag niya. Pamilya tayo na papunta sa ospital. Sinuri ni Ana ang ID card. Nakakagulat na mukha itong totoo. Naroon ang kanyang larawan, ngunit iba ang pangalan at impormasyon. Inisip na pala ni Ginoong Ramon ang lahat. Gulat niyang sabi, ngumiti si Dr. Santos. Lagi siyang isang hakbang nauuna. Habang papalapit sila sa checkpoint, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Ana. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang mga kamay at sinubukang magmukhang kalmado. Kumatok ang isang pulis sa bintana at ibinaba ni Dr. Santos ang bintana. Magandang gabi, sir. Magalang na sabi ni Dr. Santos. Ano po ang problema? Pakita po ang inyong mga ID, sabi ng pulis. Special checkpoint po ito. Ibinigay ni Dr. Santos ang kanyang ID. Papunta po kami ng Maynila kasama ang pamangkin ko. Nasa ospital po ang kanyang ina. Tiningnan ng pulis ang ID at pagkatapos ay tumingin kay Ana. Pakita rin po ang ID ninyo. Nanginginig na ibinigay ni Ana ang pekeng ID. Maingat itong tiningnan ng pulis at pagkatapos ay masusing pinagmasdan ang kanyang mukha. Pinigil ni Ana ang kanyang hininga. Ilang beses nang lumabas ang kanyang larawan sa balita kung makikilala siya ng pulis. Nagbago na pala ang style ng buhok ninyo. Sa wakas ay sabi ng pulis. Bahagyang nangungumiti si Ana. Opo. Nagpagupit po ako nung nakaraang linggo. Ibinalik ng pulis ang ID. Sige, daan na kayo. Nagpasalamat si Dr. Santos at pinaandar ang sasakyan. Pagkalagpas nila sa checkpoint, nakahinga ng maluwag si Ana. Sobra po akong kinabahan, bulong niya. Magaling. Puri ni Dr. Santos. Malapit na tayo sa Maynila. Konting tiis na lang. Pagpasok nila sa lungsod, muling umasa si Ana na sana ayos lang sina Miguel at Ramon. Para magtagumpay ang kanilang plano, kailangang magampanan nilang tatlo ang kanilang mga misyon. Sa ilalim ng madilim na mga ilaw ng lungsod, hinintay ni Ana ang sandali kung kailan sa wakas ay malalantad ang katotohanan. At kapag dumating ang sandaling iyon, lahat ay magbabago. Gabi na nang makarating si Ana sa isang maliit na pribadong ospital sa Maynila. Tahimik siyang ipinasok ni Dr. Santos sa gusali sa pamamagitan ng isang fire exit. Madilim ang pasilyo at karamihan sa mga empleyado ay nakauwi na. Maghintay ka rito, sabi ni Dr. Santos. Habang ginagabayan siya sa isang maliit na waiting area, titingnan ko muna ang sitwasyon. Balisang umupo si Ana sa isang upuan at tumingin sa paligid. Hindi marangya ang ospital, ngunit malinis at tahimik. Sinuri niya ang USB drive sa kaniyang bag. Nasa loob nito ang bahagi ng ebidensyang nakalap ng ama ni Miguel. Ilang minuto ang lumipas bumalik si Dr. Santos. Halika, gising na ang nanay mo. Nanginginig na sumunod si Ana. Inakay siya ni Dr. Santos sa isang maliit na silid sa kaloob-looban ng ospital. Nang buksan niya ang pinto, napasinghap si Ana. Nakahiga sa kama si Elena Reyes. Mukha siyang maputla at mahina. Ngunit nang makita ang kanyang anak, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Anak,
Bulong niya. Nanay, tumakbo si Ana at maingat na niyakap ang kanyang ina. Ayos lang po ba kayo? Sobra po akong nag-alala. Bahagyang ngumiti si Elena. Ayos lang ako. Mabuti na lang at ligtas ka. Nasaan si Miguel? Ipinaliwanag ni Ana sa kanyang ina ang lahat. Ang ebidensyang natagpuan nila sa rest house ni Don Ricardo, ang tunay na pagkakakilanlan ni Patricia at ang kanilang plano. Nagulat si Elena habang nakikinig. Kung gayon tama pala ang hinala ko. Noong gabing yon, narinig ko si Patricia na nakikipag-usap sa isang estrangherong lalaki. Pinag-uusapan nila ang huling habilin ni Don Ricardo. Sinabi niya na magiging problema ang anak kaya kanila sinaktan. Pagtatapos ni Ana, tumango si Elena. Nang matuklasan nila ako, sinubukan kong tumakas. Pero ayos na po ngayon, nanay. Hinawakan ni Ana ang kanyang kamay. Ilalabas natin ang katotohanan, bukas matatapos na ang lahat. Sa sandaling iyon, nagmamadaling pumasok si Dr. Santos sa silid. Tensonado ang kanyang ekspresyon. Ano po ang nangyari? Tanong ni Ana. Dumating na ang mga pulis sa ospital. Sabi niya sa mahinang boses, may nagtip sa kanila. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Ana. Paano nila nalaman? Walang nakakaalam na nandito tayo. Umiling si Dr. Santos. Hindi ko alam, pero kailangan kitang itago. Bilis. Hinawakan niya ang braso ni Ana at dinala sa pasilyo. Sa malayo, may mga boses at yabag na naririnig. Dito, inakay siya ni Dr. Santos sa isang maliit na opisina. Dito ka lang, huwag kang lalabas. Nagpigil ng hininga si Ana at naghintay. Ilang minuto ang lumipas, narinig niya ang mga boses mula sa direksyon ng silid ng kanyang ina. Tinatanong nila ang kanyang ina. Napakabagal ng takbo ng oras. Mahigpit na hinawakan ni Ana ang kanyang bag at sinubukang huwag gumawa ng ingay. Sa wakas, tumahimik ang pasilyo. Muling lumitaw si Dr. Santos. Umalis na sila, pero malamang may mga pulis pa sa paligid ng ospital. Kailangan nating lumabas sa ibang paraan. Ang nanay ko po. Tanong ni Ana. Ligtas siya. Akala ng mga pulis wala pa siyang malay. Magaling umarte si Aling Elena. Inakay ni Dr. Santos si Ana sa basement parking. Doon isang ambulansya ang naghihintay. Isuot mo ito. Sabi niya. Iniaabot ang isang uniforme ng medical staff. Mabilis na nagbihis si Ana. Dinala siya ni Dr. Santos sa likod ng ambulansya. Humiga ka. Utos niya. Gaganap kang pasyente. Humiga si Ana sa isang stretcher at tinakpan siya ni Dr. Santos ng kumot. Isang ibang doktor ang umupo sa driver's seat at nagtagal umalis na ang ambulansya sa ospital. May checkpoint babala ng doktor na nagmamaneho. Maghanda ang lahat. Nanginginig si Ana sa ilalim ng kumot. Huminto ang ambulansya at narinig niya ang pagbaba ng bintana. Ano po ang problema? Narinig niya ang boses ng isang pulis. Nagta-transfer kami ng emergency patient sa St. Luke's Medical Center. Kalmadong sagot ni Dr. Santos. Acute appendicitis. Pagkatapos ng maikling katahimikan, sinabi ng pulis, pwede bang makita ang pasyente tila huminto ang puso ni Ana? Siyempre, sagot ni Dr. Santos. Pero kailangan ninyong bilisan. Kritikal ang kondisyon ng pasyente. Bumukas ang likurang pinto at narinig ni Ana ang mga yabag ng pulis sa ilalim ng kumot. Sinubukan niyang magmukhang masakit at nahihirapan. Ano ito? Tanong ng pulis. Morphine para sa pain management. Paliwanag ni Dr. Santos. Ilang segundo pang tumingin ang pulis bago sa wakas ay sinabi, sige, bilisan ninyo. Sumara ang pinto at muling umandar ang ambulansya. Nakahinga ng maluwag si Ana. Magaling, sabi ni Dr. Santos. Pupunta na tayo sa isang ligtas na lugar. Mananatili tayo doon hanggang bukas ng umaga. Tumango si Ana. Umaasa siyang ligtas na nakarating sina Miguel at Ramon sa kanilang mga destinasyon. Samantala, si Miguel ay nasa expressway kasama si Sergeant Cruz patungong Cebu. Tumingin siya sa madilim na tanawin sa labas ng bintana. Malalim ang iniisip. Mukhang balisa ka.
Sabi ni Sergeant Cruz, "Huwag kang mag-alala. Maayos ang ginagawa natin." Bahagyang ngumiti si Miguel. "Iniisip ko lang po kung magiging maayos ba ang lahat. Mabubuhay pa kaya si Papa?" Malakas na tao si Don Ricardo. Tiniyak ni Saray Cruz. "At dala natin ang antidote. Bukas magagamot na siya." Biglang may maliwanag na ilaw na tumama sa kanila mula sa likuran. Tiningnan ni Sergeant Cruz ang rearview mirror. Pesibulong niya. "May sumusunod sa ating sasakyan." Lumingon si Miguel. Isang itim na sedan ang mabilis na papalapit sa kanila. "Pulis po ba?" tanong niya. Umiling si Sergeant Cruz. "Hindi. Mas masama pa. Mga tao siguro ni Patricia." Bigla niyang pinabilis ang takbo. Kumapit ng mahigpit si Miguel sa upuan. Pinabilis din ng itim na sasakyan at patuloy silang hinabol. Bitin ng mahigpit sa seatbelt, sigaw ni Sergeant Cruz. Bigla niyang inikot ang manibela at lumabas sa expressway, patungo sa isang maliit na kalsada. Sumunod din ang itim na sasakyan. "Maliligaw po ba natin sila?" Nanginginig na tanong ni Miguel sa takot. "Kaya natin determinadong," sabi ni Sarah John Cruz. "Matagal ko nang ginagawa ito." Patuloy siyang nagpalit ng direksyon sa mga komplikadong kalsada sa probinsya. Dumaan sila sa makikit na daan, mga baryo at mga daan sa bundok. Sa wakas, nawala ang mga ilaw ng itim na sasakyan. "Mukhang naligaw na natin sila," sabi ni Miguel na may ginhawa. "Huwag munang maging kampante," sabi ni Seran Cruz. "Kailangan nating baguhin ang plano. Masyadong mapanganib kung diretso tayong pupunta sa Cebu." Tiningnan niya ang mapa at nagkalkula ng bagong ruta. "Pupunta muna tayo sa Iloilo at mula doon, sasakay tayo ng barko papuntang Cebu." "Paano po nila tayo nahanap?" tanong ni Miguel. Seryoso ang mukha ni Saint Malamang, may nag-leak ng impormasyon. "Kailangan nating maging mas maingat." Nagmaneho pa sila ng ilang oras bago sa wakas ay nakarating sa isang maliit na motel. Inakay ni S. John Cruz si Miguel sa isang silid. "Magpahinga ka rito," sabi niya. "Gigising tayo ng madaling araw para sumakay ng barko." Ibinagsak ni Miguel ang pagod niyang katawan sa kama. Inilabas niya ang medalyon at hinawakan sa kanyang kamay. Ito na ngayon ang kanyang tanging pag-asa. Sa Maynila, nakarating si Ramon sa kanyang lumang apartment. Matagal na niyang iniwan ang lugar na ito. Ngunit ngayon ay kailangan niya ng lugar para magtago sandali. Binuksan niya ang laptop at muling sinuri ang mga file. Malinaw ang lahat ng ebidensya. Ang tunay na pagkakakilanlan ni Patricia. Ang koneksyon niya sa Sandoval Corporation sa likod niya. Ang planong lasunin si Don Ricardo. Lahat ay narito. Binuksan ni Ramon ang kanyang email at nagpadala ng mensahe sa kanyang kaibigang mamamahayag. Simple lang ang nilalaman. Bukas ng topo ng umaga, sa napag-usap, magdadala ako ng pasabog. Kinontak din niya ang abogado ni Don Ricardo. Hindi niya ito matawagan ngunit nag-iwan siya ng mensahe. "Handa na magkita tayo bukas." Sumandal si Ramon at huminga ng malalim. 3 taon ang pagtatago. 3 taon ang paghahanda. Lahat ay magtatapos bukas. Kailangan niyang magtagumpay. Tumunog ang kanyang telepono. Sa display nakasulat ang Dr. Santos. "Hello," sagot ni Ramon. "Ligtas si Ana," sabi ni Dr. Santos. Pero pumunta ang mga pulis sa ospital. Mukhang may nagtip. Dumilim ang mukha ni Ramon. "Kumusta si Miguel?" Kakatawag lang ni Sergeant Cruz. May mga humahabol sa kanila pero naligaw nila. Nasa ligtas na lugar na sila ngayon. "Mabuti," sabi ni Ramon. "Ang plano natin ay tuloy pa rin. Magkita-kita tayong lahat bukas sa napag-usap." Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang gabi sa Maynila ay puno ng mga ilaw. Naisip niya kung ano ang ginagawa ni Patricia ngayon. Alam na kaya niya. Naghihinala na kaya siya sa kanilang plano. Humiga si Ramon sa sofa at ipinikit ang kaniyang mga mata. Kailangan niyang magpahinga sandali. Bukas ang pinakamahalagang araw sa kanyang buhay. Pagsikat ng araw, nakatayo si Ana sa bintana ng isang maliit na apartment.
Pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Ngayon na ang araw na ilalantad nila ang katotohanan. Tumunog ang kanyang telepono. Sa screen, nakasulat ang unknown number. Hello! Maingat niyang sagot. Ana boses ni Miguel. Miguel, ayos ka lang. Guminhawa ang tanong niya. Oo, ayos lang ako. Sagot niya. Kinailangan naming baguhin ng kaunti ang plano. Pero makakarating ako sa tamang oras. Mag-ingat ka, sabi ni Ana. Pumunta ang mga pulis sa ospital kahapon. Hinahabol din kami. Sabi ni Miguel, may nakakaalam ng plano natin. Sino kaya? Tanong ni Ana. Natahimik sandali si Miguel. Hindi ko pa alam. Pero malalaman natin kapag nagkita-kita na tayong lahat sa tanghali. Nagpaalam sila ng maikli. Ibinaba ni Ana ang telepono at muling tumingin sa sumisikat na kalangitan. Sa pagsisimula ng isang bagong araw, umasa siyang magtatagumpay sila. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nanatili pa rin ang takot na may maaaring maging mali. Sa gitna ng Makati, sa pagitan ng matataas na gusaling salamin, ang isang maliit na cafe na tinatawag na Sky Garden ay puno ng mainit na sikat ng araw ng tanghali. Ang liwanag na pumapasok sa mga bintana ay malumanay na tumatama sa mga mesang kahoy at mga beige na sofa. Nakaupo si Ana sa isang sulok. Balisang tinitingnan ang kanyang relo, 12:00 na ng tanghali. Isang oras na siyang dumating kasama si Dr. Santos. At sa loob ng panahong yon, walang tigil niyang tinitingnan ang pasukan ng cafe, naghihintay kina Ramon at Miguel. Ang kanilang mga puting tasang porselana ay wala ng laman, ngunit wala pa rin sila. Pinagmasdan ni Ana ang mga abalang empleyado na naglalakad sa labas ng bintana. Bawat isa ay may sariling buhay. Walang sino man ang mag-aakala na sa loob ng ordinaryong cafe na ito ay pagpapasyahan ng kapalaran ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa Pilipinas. Hindi namamalayan mahigpit niyang hinawakan ang kanyang bag. Nasa loob nito ang ebidensyang magpapabago sa lahat. Huwag kang mag-alala. Malumanay, nasabi ni Dr. Santos. Nabasa ang kanyang tensyadong ekspresyon. Ang kaniyang boses ay mababa at kalmado. Darating sila. Si Ginoong Ramon ay laging kumikilos. Ayon sa plano. Tumango si Ana, ngunit mayroon pa ring bakas ng pagkabalisa sa kanyang mga mata. Paano kung may nangyari sa kanila? Sabi ni Miguel kahapon, may nakakaalam ng plano natin. Hinawakan ng bahagya ni Dr. Santos ang kanyang kamay. Nakahanda tayo sa lahat ng posibilidad. Bawat isa sa atin ay may papel at kung mabigo ang isa, maaaring ipagpatuloy ng iba ang plano. Ganoon ang paraan ni Ginoong Ramon. Sa bawat pagbukas ng pinto ng cafe, napipigil ni Ana ang kanyang hininga. Ngunit sa bawat pagkakataon, mga estranghero lamang ang pumapasok. 12:15. Nang muling bumukas ang pinto, sa wakas ay nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Pumasok si Ramon na nakasuot ng madilim na kulay abungsot. Tinanggal niya ang kaniyang salaming pang-araw habang mabilis na tinitingnan ang paligid bago nagtungo sa mesa kung nasaan si Ana. Pasensya na at nahuli ako. Sabi niya, pagkaupo. Ang kanyang boses ay tahimik, ngunit may bahid ng tensyon. May ilang bagay akong kinailangang kumpirmahin. Ano po ang nangyari? Tanong ni Ana. Yumuko pasulong. Nasaan po si Miguel? Nakausap ninyo po ba siya? Muling tiningnan ni Ramon ang paligid at hininaan ang kanyang boses. Malapit na siyang dumating. Kakatapos lang tumawag ni Sir Cruz. Nakababa na sila sa istasyon ng bus at papunta na rito. Ngunit medyo naantala sila. Inilagay niya ang isang itim na leather na briefcase sa ilalim ng mesa. Nasa loob nito ang orihinal na kopya ng lahat ng ebidensyang nakalap ni Don Ricardo. Handa na ang lahat. Darating ang mga mamamahayag sa loob ng 30 minuto. Malapit na ring dumating ang abogado ni Don Ricardo. Hinihintay na lang natin si Miguel. Nakahinga ng maluwag si Ana. Bahagyang lumuwag ang kanyang tensyadong mga balikat. Kung gayon, malapit na po ba talagang matapos ito?
Malalantad na po ba ang lahat? Tumango si Ramon. Sa kaniyang mga mata may liwanag ng pag-asa na nakikita pagkatapos ng 3 taong mahabang pakikibaka. Halos magdaraw si Patricia ng isang press conference ngayong 3 na gabi ng hapon. Igigiit niyang may problema sa pag-iisip si Miguel para alisin siya sa pamamahalaan ng kumpanya at gagamitin niya ang lumalalang kalusugan ni Don Ricardo para baguhin ang estruktura ng pamamahalaan ng kumpanya. Huminto siya sandali at diretsong tumingin sa mga mata ni Ana. Ngunit kung tayo ang unang maglalabas ng katotohanan, lahat ng kanyang plano ay magiging abo. Mayroon lamang tayong isang pagkakataon. Hindi natin ito maaring palampasin. Tahimik na nagtanong si Dr. Santos. Gaano kahalaga ang ebidensyang dala ni Miguel? Uminom ng isang higop ng kape si Ramon at sumagot. Iyon ang huling piraso ng puzzle. Sapat na ang ebidensyang hawak natin. Ngunit kung mayroon tayong testimonya ni Miguel at ang mga file na dala niya, magiging mas perpekto ito. Lalo na ang medalyon na personal niyang natanggap mula sa kanyang ama ang magpapatunay sa katotohanan. Sa labas ng bintana ng cafe, saglit na dumilim ang sikat ng araw ng takpan ng ulap bago muling lumiwanag. Tila sumisimbolo ito sa kanilang sitwasyon. 12:30. Muling bumukas ang pinto ng cafe. Bumilis ang tibok ng puso ni Ana. Ngunit hindi si Miguel ang pumasok. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng kaniyang 50s ang pumasok na nakasuot ng eleganteng navy blue na suit. Mayroon siyang matalas na mga mata at maayos na kulay abong buhok. Si Atty. Luis Huson po, pagpapakilala ni Ramon, personal na abogado ni Don Ricardo at kaibigan sa loob ng 30 taon. Binati ni Aton Newson ang lahat at umupo. Ang kaniyang ekspresyon ay puno ng kabigatan at determinasyon. Hindi ka paniwalang kwento, sabi niya habang tinitingnan ang mga file na ipinasa ni Ramon. 30 taon ko nang kilala si Ricardo, ngunit hindi ko kailanman inakala na magiging biktima siya ng ganitong sabuatan. Huminga siya ng malalim. Sigurado ba ang lahat ng ebidensyang ito? Tatayo ba ito sa korte? Lahat ay personal na kinolekta ni Don Ricardo. Matigas na sagot ni Ramon. Alam niyang nilalason siya, ngunit nanahimik siya para makakolekta ng ebidensya. Tingnan ninyo ang video sa USB. Nandoon ang eksena kung saan hinahaluan ni Patricia ng lason ang gamot ni Don Ricardo. Bukod pa riyan, may mga dokumento tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan, mga lihim na bank account, at mga email na nagpapakita ng koneksyon niya sa Sandoval Corporation. Tiningnan ni Aton ang video sa laptop. Sa screen, malinaw na nakikita ang eksena kung saan pumasok si Patricia sa silid ng ospital at may inilagay sa swero ni Don Ricardo na mutla ang kaniyang mukha. Ito nakakagulat paano niya nagawa ito at walang sino mang nakakaalam. Perpektong artista siya, sabi ni Ramon. Inakala ng lahat na siya ang tapat na asawa ni Don Ricardo. Ngunit sa katotohanan, anak siya ni Don Antonio Sandoval. Ang tanging layunin niya ay paghihiganti at pagkontrol sa Villar Group of Companies. Maingat na nagsalita si Ana. Handa na po kaming ilantad ang lahat ng ebidensyang ito. Ngunit kailangan munang dumating si Miguel. Siya ang sentro ng kwentong ito. Mabigat na lumipas ang oras. 12:45. Nagsimulang dumami ang mga customers sa cafe para sa tanghalian. Ngunit wala pa ring bakas ni na Miguel at Sarnon Cruz. Lumalaki ang pagkabalisa ni Ana. Hindi namamalayan kinakagat niya ang kanyang mga kuko habang nakatingin sa labas ng bintana. Ano po kaya ang nangyari? Nag-aalang tanong niya. Dapat nandito na sila. Muling tiningnan ni Ramon ang kanyang telepono. Unti-unting dumidilim ang kanyang ekspresyon. Sinubukan ko uling tawagan si Sir Joan Cruz, ngunit wala siyang sagot. Ang huling mensahe niya ay papunta na sila rito, sakay ng taxi. Tiningnan ni Ate John Yuson ang kanyang relo. Malapit nang dumating ang mga mamamahayag, baka kakailangan nating magsimula nang wala si Miguel. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Ana. Lahat ay napatingin sa kanya. Sa display, nakasulat ang unknown number. Miguel, nanginginig na sagot niya. Ana,
Mababa atensyado ang boses ni Miguel. Maiingay ng trapiko sa background. May problema tayo. Bumilis ang tibok ng puso ni Ana. Sumenya siya kay Ramon. Nai-on ang speakerphone. Anong nangyari? Nasaan ka? Natahimik sandali. Hininaan pa ni Miguel ang kanyang boses na tila ayaw niyang marinig ng iba. Si Sa Juan Cruz huminto siya bago nagpatuloy. Trador siya. Napatakip si Ana sa kanyang bibig sa gulat. Nagkatinginan sina Ramon at Dr. Santos. Ano? Nanginginig na tanong ni Ana. Tao siya ni Patricia. Mabilis na paliwanag ni Miguel. Mukhang mula pa sa simula. Hindi niya ako dadalhin sa Cebu kundi sa kanya. Napansin ko pagdating namin sa istasyon ng bus, narinig ko siyang may kausap sa telepono. Sinabi niyang secured na ang target. Nanikip ang dibdib ni Ana. Diyos ko. Kung gayon, nasaan ka ngayon? Ligtas ka ba? Huwag kang mag-alala. Nakatakas ako. Sabi ni Miguel may bakas ng pagmamalaki sa kanyang boses. Nagpaalam akong mag-CR at lumabas sa likod ng istasyon. Papunta na ako sa cafe sakay ng taxi. Darating ako sa loob ng 20 minuto. Mag-ingat ka. Pakiusap ni Ana. Huwag kang magsasabi kahit kanino. Huwag mong sabihin ang tunay mong pangalan sa taxi driver. Sige, sagot ni Miguel. Magkita tayo. Nang matapos ang tawag, ipinaliwanag ni Ana ang sitwasyon kay Ramon. Dumilim ang kanyang mukha. Dapat naghinala na ako. Bulong niya sa mahinang boses. Kumuyom ang kaniang kamao sa ibabaw ng mesa. Narinig kong kamakailan lang umalis si Sergeant Cruz sa serbisyo. Akala ko noon ay dahil sa kanyang prinsipyo. Ngayon mukhang binili siya ni Patricia. Kung gayon, sino po ang mapagkakatiwalaan natin? Tanong ni Ana. May takot sa kanyang mga mata. Diretsyong tumingin si Ramon sa kanya. Sa kanyang mga mata may ningning ng bakal na determinasyon. Ang ating mga sarili lang. Mula ngayon, kailangan nating maging mas maingat. Naghihintay sila sa isang tensyonadong katahimikan. Pagsapit ng 1:00, dumating ang mga mamamahayag sa cafe. Karamihan sa kanila ay may mausisang ekspresyon. Ang matagal ng kaibigan ni Ramon, si Benji Castro, ang nagabay sa ibang mga mamamahayag. Nakakakolekta siya ng higit sa mamamahayag mula sa mga pangunahing media outlet. Ginoong Ramon, lumapit ang isang babaeng mamamahayag at nagtanong. Nakasuot siya ng eleganteng suit at may matalas na tingin. Maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano ang nangyayari? Bakit ninyo kami ipinatawag ng ganito kalihim? Ano po ang eksaktong ibig sabihin ng password na isang pasabog sa mundo ng negosyo sa Pilipinas? Malalaman ninyo ang lahat sa lalong madaling panahon. Kalmadong sagot ni Ramon. Hinihintay na lang natin ang isang tao. Siya ang susi sa kwentong ito. Umupo ang mga mamamahayag sa kani-kanilang pwesto at inihanda ang kanilang mga laptop at camera. Unti-unting tumataas ang tensyon sa silid. Pakiramdam ni Ana ay naririnig niya ang malakas na tibok ng kanyang puso. 10:15, muling bumukas ang pinto ng cafe. Lahat ay napatingin sa pinto. Pumasok si Miguel na humihingal. Gusot ang kanyang damit at magulo ang kanyang buhok. May pawis sa kanyang mukha. Ngunit sa kaniyang mga mata, may malakas na determinasyon. Miguel, tumayo si Ana para salubungin siya. Niyakap niya ito ng mahigpit dahil sa ginhawa. Pasensya na, nahuli ako. Sabi niya habang humihinga. Paus ang kanyang boses sa pagod. Na-traffic ang taxi at nag-alala ako na baka hinahanap ako ng mga kasamahan ni Sergeant Cruz, kaya nilakad ko na lang ang huling bahagi. Tumingin si Miguel sa paligid. Ang cafe ay puno na ngayon ng mga mamamahayag at lahat ay nakatingin sa kanya. Ano to lahat? Oras na para ipaalam ang katotohanan. Sabi ni Ramon, hinawakan ng mahigpit ang kaniyang balikat. Handa ka na ba? Huminga ng malalim si Miguel at tumango. Opo, handa na po ako sa lahat. Inilabas niya ang isang USB drive mula sa kanyang bag at ibinigay kay Ramon. Nandito po ang lahat. Lahat ng natuklasan ni Papa. Nang umupo si Miguel sa mesa, tumango si Ramon sa mga mamamahayag.
Magsisimula na tayo. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at nakuha ang atensyon ng lahat. Bumigat ang hangin sa silid. Ito ang sandaling hinintay nila sa loob ng 3 taon. Mga ginoo at ginang, malinaw at malakas na sabi ni Ramon. Ngayong araw, nais kong ilantad ang isang nakakagulat na sabwatan na bumabalot sa Villar Group of Companies. Ang naririto? Si Miguel Villar ay anak ni Don Ricardo Villar at hindi siya dinukot kundi tumakas para iligtas ang kanyang buhay. Nagkaroon ng bulungan sa mga mamamahayag, sunod-sunod na pumutok ang mga flash ng kamera patungo kay Miguel. Napapikit siya ngunit nanatiling matatag. Nagpatuloy si Ramon. Ang asawa ni Don Ricardo Siginang Patricia Jimenez ay sa katunayan ay gumagamit ng alias na Katrina Sandoval anak ng tagapangulo ng Sandoval Corporation at nagplano siyang lasunin si Don Ricardo at kontrolin ang kumpanya. Sumabog ang mga sigaw ng pagkabigla. Ang ilang mamamahayag ay nagsimula ng mag-type. Tumayo si Ati Yorion at itinaas ang USB. Nandito ang lahat ng ebidensya, matigas niyang sinabi. Mga dokumento, video at mga talaan ng pananalapi na personal na kinolekta ni Don Ricardo. Lahat ng ito ay nagpapatunay sa krimen ni Patricia o dapat kong sabihing Katrina Sandoval. Ikinonekta niya ang laptop at ipinakita ang video sa isang malaking screen. Lahat ng mamamahayag ay nagpigil ng hininga habang nanonood sa screen. Sunod-sunod na lumabas ang eksena kung saan hinahaluan ni Patricia ng kung ano ang gamot ni Don Ricardo, ang eksena kung saan siya ay may lihim na pulong sa mga iikutibo ng Sandoval Corporation at ang eksena kung saan pinag-uusapan ng plano na alisin si Miguel. Ang gamot na ito ay naglalaman ng isang dahan-dahang kumikilos na nakalalasong sangkap. Paliwanag ni Ramon, ipinapakita ang isang medical report. Si Don Ricardo ay na-diagnose ng mga doktor na may hindi malamang degenerative na sakit. Ngunit sa katotohanan, sistematiko siyang nilalason. Nagulat ang mga mamamahayag mabilis na tumipa ang kanilang mga daliri sa keyboard. Ang revelasyong ito ay isang bomba na yayanig sa mundo ng negosyo sa Pilipinas. Naglakas loob si Ana na tumayo. Sa simula, nanginginig ang kanyang boses. Ngunit habang nagpapatuloy siya, lumalakas ito. Ang pangalan ko po ay Ana Reyes. Anak po ako ng kasambahay sa pamilya Villar. Nasaksihan po ng nanay kong si Elena Reyes ang lahat ng ito, kaya sinubukan nila siyang saktan. Tumakas po kami ni Miguel para ilantad ang katotohanan. Hindi po kami mga kriminal, kundi mga taong naghahanap ng katotohanan. Dahil sa kanyang tapat na kwento, ganap na tumahimik ang kafe at dahan-dahang tumayo si Miguel. Inilabas niya ang medalyon na nakasabit sa kanyang leeg at ipinakita sa lahat. Ito po ang ibinigay sa akin ng aking ama. Alam niyang nilalason siya at sa loob ng medalyong ito, itinago niya ang susi na magbubukas sa lahat ng ebidensya. Nais ng aking ama na malantad ang katotohanan at narito ako para tuparin ang kanyang hiling. Nagbuhos ng mga tanong ang mga mamamahayag. Patuloy na pumutok ang mga flash. Ipinamahagi ni Ramon ang mga file ng ebidensya sa mga USB sa mga mamamahayag. Hindi ito simpleng katiwalian sa korporasyon. Huli niyang idiniin. Ito ay isang plano upang alisin ang isang higante sa mundo ng negosyo sa Pilipinas at kontrolin ang kanyang kumpanya. At ngayon, nais naming magdala ng liwanag sa kadilimang yon. Bigla nagkaroon ng kaguluhan sa labas ng kafe sa bintana. Nakita ang pagdating ng ilang police car. Nagsimulang mag-ilaw ang mga asul na ilaw sa loob ng kafe. Bilisan ninyo, apurahang sabi ni Atino Yuson, paparating na sila. Kumikilos na si Patricia. Ibinigay ni Ramon ang huling USB kay Benjay Castro. Ilathala ninyo agad ang lahat ng ito sa online, sa TV, sa lahat ng dako. Wala na tayong oras. Nagsimula ng magpadala ng kanilang mga artikulo ang mga mamamahayag. Ang ilan ay nagsimula ng live broadcast
habang ang iba ay nagmamadaling lumabas ng kafe. Puwersahang bumukas ang pinto ng kafe at pumasok ang mga pulis. Seryoso ang kanilang mga mukha at may mga posa sa kanilang mga kamay. Sa likod nila, nakatayo si Patricia. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na suit, ngunit hindi maitago ng kanyang perpektong itsura ang mukha niyang punos ng galit. Ayon sila, sigaw niya itinuturo si Miguel. Matinis ang kanyang boses. Mga kidnapper, sila ang mga kriminal na kumuha sa anak ko. Ngunit kakaiba, hindi pinansin ng hepe ng pulisya ang kanyang sinabi. Sa halip, lumapit siya kay Atonia Yuson. At kaya si Luis Yuson? Magalang niyang tanong. Tumango si Ate Yuson. Opo, ako po ang tumawag sa prosecutor's office. Nalilitong tumingin si Ana kay Ramon. Ano ang nangyayari? Huwag kang mag-alala. Bulong ni Ramon sa kanya. May maliit na ngiti sa kanyang labi. Unang kinontak ni Ataso Yuson ang Special Division ng Prosecutor's Office. May koneksyon siya sa isang mataas na opisyal sa Department of Justice. Lagi tayong isang hakbang nauuna. Tiningnan ng hepe ng pulisya ang isang dokumento bago lumapit kay Patricia. Seryoso ang kanyang mukha. Ginang Patricia Jimenez. O dapat ko bang sabihing Katrina Sandoval? Arestado ka? Sa asalang panloloko. Pamimeke ng pagkakakilanlan at attempted murder. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Patricia. Namutla siya na parang nakakita ng multo. Anong kalokohan? Hindi ito totoo. Alam ninyo ba kung sino ako? Ako ang hindi ito kalokohan. Lumapit si Miguel at matigas na sinabi na siya isang takot na bata kundi isang matatag na tagapagmana. Alam ni Papa ang lahat na anak ka ni Don Antonio Sandoval ng Sandoval Corporation na nilalason mo siya at na sinusubukan mo akong alisin at ang ebidensya ay narito. Inilabas niya ang medalyon mula sa kanyang leeg at ipinakita sa lahat. Kumikinang ang gintong medalyon sa ilalim ng ilaw ng cafe. Ang susi sa loob nito ang nagbukas sa lahat ng katotohanan. Hinintay ni Papa hanggang sa mahulog ka sa sarili mong bitag. Tumingin si Patricia sa paligid na parang isang mailap na hayop. Ang kaniyang mga mata ay puno ng takot at galit. Bigla siyang sinubukang tumakas. Itinulak niya ang isang pulis at tumakbo patungo sa pinto. Hulihin siya, sigaw ng hepe ng pulisya. Mabilis siyang hinawakan ng dalawang pulis. Sumigaw siya at nagpumiglas. Ngunit walang nangyari. Nagulo ang kanyang perpektong ayos ng buhok at nagusot ang kanyang mamahaling suot. Hindi pa ito tapos. Sigaw niya kay Miguel. Puno ng puot ang kaniyang boses. Magsisisi kayong lahat. Hindi basta-basta susuko ang Sandoval Corporation. Tumingin si Ana kay Patricia. Sa kanyang puso, sa halip na takot, mayroon siyang awa. Tingnan mo kung saan ka dinala ng iyong paghihiganti. Tahimik niyang sinabi, sa huli, wala kang nakuha. Habang isinasakay si Patricia sa police car, nagkatinginan sina Ana at Miguel. Ang kanilang mga mata ay puno ng hindi kapananiwalang ginhawa at tagumpay. Nagawa natin, bulong ni Ana sa mahinang boses. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ngumiti ng mainit si Miguel, tila nabunutan siya ng isang mabigat na pasanin. Mabubuhay pa kaya si Papa? Inilagay ni Ramon ang kanyang kamay sa balikat ni Miguel. Puno ng pag-asa ang kanyang boses, may pag-asa. Batay sa impormasyong natagpuan natin tungkol sa lason, ang mga doktor ay nasa ospital na at nagbibigay ng antidote. Kritikal ang kaniyang kondisyon, ngunit malakas si Don Ricardo. Nakaligtas siya hanggang na ngayon, at ngayon ay may pagkakataon siyang gumaling. At ang nanay ko po, nag-aalang tanong ni Ana. Hinawakan ni Dror Santos ang kanyang kamay. May ginhawa sa kanyang mga mata. Ligtas na siya ngayon. Lahat ng akusasyon ay nabura at makakalabas na siya bukas. Dahil sa ginawa mo, malaya na siya ngayon. Sa labas ng Cafe Live na nag-uulat ang mga mamamahayag sa screen. Salit-salit na lumalabas ang eksena ng pag-aresto kay Patricia at ang mukha ni Miguel. Sa caption, nakasulat, nakakagulat na iskandalo sa Villar Group.
pagtangkang paglason sa tagapangulo at sa buwatan sa pagdukot sa tagapagmana. Inilantad. Tumingin si Ramon sa kaguluhan sa labas ng bintana at huminga ng malalim. Sa kaniyang mukha may kapayapaan na dumating pagkatapos ng 3 taong pakikibaka. Ngayon nagaganap na ang hustisya. Ito ang gustong mangyari ni Don Ricardo. Ilang oras ang lumipas. Nasa ospital na sina Ana at Miguel. Nasa intensive care unit pa si Don Ricardo, ngunit maingat na nagbigay ng positibong pananaw ang mga doktor. Umepekto na po ang antidote. Sabi ng doktor, habang tinitingnan ng chart, bumubuti na ang resulta ng blood test ni Don Ricardo. Wala pa siyang malay ngunit stable na ang kanyang vital signs. Mahalaga ang susunod na mga araw, ngunit nagpapakita po siya ng kahangahangang bilis ng pagaling. Tinitigan ni Miguel ang kanyang ama sa bintana ng silid. Nakakonekta si Don Ricardo sa maraming kagamitang medikal, ngunit mukhang payapa ang kanyang mukha. Tila alam na niyang nalantad na ang katotohanan. Maghihintay po ako, Papa. Bulong ni Miguel. Idinikit ang kanyang kamay sa bintana. Nandito lang po ako. Ang ina ni Ana ay inilipat na sa isang regular na silid. Nakaupo siya sa kama at nagsisimula ng bumalik ang kulay sa kanyang mukha. Nang buksan ni Ana ang pinto, ngumiti siya ng maliwanag. Ana, sabi niya sa mainit na boses, sa wakas dumating ka na. Napanood ko lahat sa balita. Kasama mo ba si Miguel? Tumakbo si Ana sa kama at maingat na niyakap ang kanyang ina. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Nanay, miss na miss ko po kayo. Nag-alala po ako. Pumasok din si Miguel sa silid at magalang na yumuko. Aling Elena, magandang hapon po. Pasensya na po at ngayon lang ako nakadalaw. Sinalubong siya ni Elena ng isang mainit na ngiti. Miguel, napakatapang ninyo ni Ana. Nakakabilib na nalutas ninyong dalawa ang lahat ng ito. Nahihiyang manggungumiti si Miguel. Mas matapang po si Ana. Hindi ko po ito magagawa kung wala siya. Ngumiti si Ana kay Miguel. Mayroon na ngayong espesyal na ugnayan sa pagitan nila. Ang panganib at pakikipagsapalaran na pinagdaanan nila ay nagpatibay sa kanila. Pinagsama ni Elena ang kanilang mga kamay. Tinulungan ninyo ang isa't isa. Iyan ang dapat nating gawin. Ano man ang estado sa buhay o pera, ang mahalaga ay magkasamang lumaban para sa tama. Bumukas ang pinto at pumasok si Ramon. May bakas ng pagod sa kanyang mukha, ngunit maliwanag ang kanyang mga mata. May magandang balita ako. Sabi niya na may malawak na ngiti. Sinimulan na ng prosekusyon ang investigasyon sa mga nasa likod ni Patricia. Maraming miyembro ng board ng Sandoval Corporation ang ipinatawag na at unti-unti nang nalalantad ang buong sabwatan. Ang target nila ay ang mga pangunahing teknolohiya at pandaigdigang merkado ng Villar Group. At ang kumpanya po ni Papa, nag-aalang tanong ni Miguel. Nagbigay ng nakakapanatag na tingin si Ramon. Nagpatawag ng emergency meeting ang board. Nagkasundo silang bumuo ng isang pansamantalang pamunuan hanggang sa gumaling ang iyong ama. At ang pinakamahalaga, opisyal ka ng kinilala bilang tagapagmana. Humanga sila sa iyong katapangan. Napuno ng luha ng pasasalamat ang mga mata ni Miguel, hindi siya makapagsalita. Sandali, ipagmamalaki po kaya ako ni Papa. Siyempre, mainit nang ngumiti si Ramon. Tiningnan niya si Miguel na parang isang ama. Ikaw ang tunay niyang anak. Dala mo ang dugo ng mga Villar at sa gitna ng krisis, ipinakita mo ang tapang at determinasyon. Iyan ang laging pinahahalagahan ng iyong ama. Sa labas ng bintana, maliwanag at bughaw ang kalangitan ng Maynila. Nawala na ang mga ulap na nagtagal ng ilang araw at isang bagong liwanag ng pag-asa ang nagsimulang mag-ilaw sa lungsod. Tila ipinagdiriwang din ng kalikasan ng kanilang tagumpay. Isang linggo ang lumipas, dumating ang sandaling hinihintay ng lahat. Sa wakas ay nagkamalay na si Don Ricardo. Maging ang mga doktor ay nagulat sa bilis ng kanyang paggaling. Ang una niyang sinabi ay ang pangalan ng kanyang anak, Miguel. Nakaupo si Miguel sa tabi ng kama ng kanyang ama.
Mahigpit na hawak ang kaniyang kamay. Puno ng luha ng kagalakan ang kaniyang mga mata. Papa, nandito po ako. Kasama ninyo po ako. Bahagyang ngumiti si Don Ricardo. Maputla pa rin ang kanyang mukha, ngunit nagsisimula ng bumalik ang sigla sa kanyang mga mata. Nagawa mo, anak? Hindi po ako nag-isa. Umiling si Miguel. Itinuro niya sina Ana, Elena at Ramon. Pinapanood nila ang madamdaming sandali mula sa isang sulok ng silid. Tinulungan po ako ni Tito Ramon, ni Ana at ni Aling Elena. Kung wala po sila, hindi ko po ito magagawa. Dahan-dahang lumingon si Don Ricardo at tiningnan sila na puno ng luha ng pasasalamat ang kanyang mga mata. Salamat sa inyong lahat sa pagprotekta sa aking anak. Hirap niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang mukha ng kanyang anak. Mahina ang kanyang hawak, ngunit malakas ang pagmamahal na taglay nito. Ikaw ang anak na lagi kong pinapangarap. Matapang matapat, isang tunay na leader. Gabing iyon mag-isang nakaupo si Ana sa hardin ng ospital sa ilalim ng isang puno ng cherry blossom na nagsisimula ng mamulaklak. Ginunitan niya ang mga pangyayari ng nakaraang mga linggo. Hindi siya makapaniwala kung paano nagbago ng ganito kabilis ang kanyang ordinaryong buhay bilang anak ng kasambahay. Isa na siyang personalidad sa balita at marami ang humahanga sa kanyang katapangan. Dito ka lang pala, narinig niya ang boses ni Miguel mula sa kanyang likuran. Lumingon si Ana at ngumiti. Kailangan ko lang ng oras para mag-isip. Napakaraming nangyari. Umupo si Miguel sa tabi niya. Mukha na siyang mas komportable at may payapang ekspresyon sa kanyang mukha. Nagpasalamat si Papa sa ating lahat, lalo na sa iyo at sa iyong ina. Sabi niya, kung hindi dahil sa inyo, baka habang buhay nang naitago ang katotohanan. Ginawa lang namin ang tama. Malumanay na sabi ni Ana. Mabuting tao ang iyong ama. Lagi niyang iginalang ang aking ina at iyon ang dahilan kung bakit kami nagpasyang tulungan siya. Natahimik sandali si Miguel. Nakatingin ang kanyang mga mata sa malayo. May alok si Papa sa wakas ay sabi niya. Gusto niyang tumira kayo ng nanay mo sa amin. Masyado nang malaki at walang laman ng mansyon. At gusto niyang bumalik ka sa pag-aaral. Sasagutin ni Papa ang lahat ng gastos para makapag-aral ka ng kahit anong gusto mo. Nagulat si Ana at napatingin sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Talaga? Pwede ba yon? Ngumiti ng mainit si Miguel at tumango. Siyempre, hindi ka kailanman naging anak lang ng kasambahayan na kaibigan kita at isang bayani. Maging bahagi ka na ng aming pamilya. Napuno ng luha ang mga mata ni Ana. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na pag-asa para sa hinaharap. Hindi na siya anak ng kasambahay. Isang taong nagtatrabaho para sa mayayaman. Binigyan siya ng pagkakataong tahakin ang sarili niyang landas. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Bulong niya sa sobrang tuwa. Hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay. Sabihin mo lang, naging malakas tayo ng magkasama at dapat tayong manatiling magkasama. Mainit na sumikat ang araw sa kanila. Dahan-dahang lumipad ang mga talulot ng cherry blossom sa hangin. Lumipas na ang dilim at isang bagong kabanata ang nagsisimula. Ano na ang mangyayari ngayon? Tanong ni Ana habang nakatingin sa kalangitan. Tumingin si Miguel sa kanya at ngumiti. Sa kanyang mga mata may bagong determinasyon at pag-asa. Sama-sama tayong susulong gamit ang lakas ng katotohanan. Tulad ng nagawa natin, walang kadiliman ang hindi kayang pawiin ng liwanag at doon sila nakaupo o magkasama. Iniisip ang magagandang posibilidad ng hinaharap at sabay na tinatamasa ang payapang sandali ng tagsibol. Ang kanilang kwento ay lumampas sa hangganan ng anak ng kasambahay at anak ng mayaman at naging patunay ng tapang, hustisya at lakas ng katotohanan.